Isang magandang umaga pong muli sa inyo pong lahat. Muli po narito po ako, ang inyo pong abang lingkod upang ipagpatuloy ko nga po yung kapahayagan na bagong kapahayagan ng ating banal na Espiritu Santo. Yun nga po ay kung saan po ang lugar po ng impyerno at paano nga po nabuo po ito. Ang impyerno po ay nabuo bunga po ng labis na kalapastanganan ng kampon po ng kadiliman ng hari at ng reyna ng kadiliman nila Magdalena at ng Lucifer po. Dahil nga po, sinunog po nila ang palasyo po ng nag-iisang Haring Jesucristo at ng katawan ng ating banal na Espiritu Santo. Wala po silang kamalay-malay na inilagay po nila ang mundo sa isa pong kahindik-hindik na kalagayan. Nabuo po ang impyerno ng dahil po sa kanilang kasamaan. Ang impyerno daw po, ayon nga po sa ating banal na Espiritu Santo, ay sinlaki ng earth na punong-puno po ng kumukulong putik at asupre. Yan po ang lugar po ng mga taga-impyerno po. At dahil nga po sa tindi ng pag-ibig at pagmamahal po ng ating Diyos na kataas-taasan, ang ating Espiritu Santo, maging sa kampon po ng kadiliman, ang matindi pong lihim at sikreto na tanging siya lang ang nakakaalam, ay nais po niyang ipahayag ko po sa inyo pong lahat. Ang atin pong Espiritu Santo, Diyos na kataas-taasan, ay nananawagan po sa lahat po ng kampo ng kadiliman. Ibaba po ninyo ang lahat ng inyong armas na ginagamit sa pangkukulam, pambabarang, panggagayuma at pagtugis po sa nag-iisang katawan ng Espiritu Santo po, ang Diyos po na kataas-taasan, ang mahal na Berhen po. Dahil lahat po ng inyong ginagawa sa mahal na Berheng Maria ay bumabalik po sa ating lahat. Dahil nga po ang ating mahal na Berheng Maria ay konektado po sa inang kalikasan at ang kalikasan po ay nagmula sa kanya, kaya po siya ay tinagurian ding inang kalikasan. So lahat po ng ginagawa ninyo, kapag po naramdaman ng ating mahal na Berhen ang labis na pagluha, kabog ng dibdib, labis na pag-aalala, labis na lahat pong emosyon na yan, ay nagre-reflect po sa kalikasan po. Kaya po may pagguho, may pagbaha, may pagyanig, may mga pagsabog po ng bulkan. Lahat po yan ay bunga po ng inyong ginagawa. Kaya nananawagan po ang banal na Espiritu Santo, habang may oras at panahon pa, mayroon pa pong pag-asa na lahat po kayo na nandun po sa himpilan patungo po sa dagat ng impyerno, ay mayroon pa pong pagkakataon, kaunting pagkakataon po, para po mabago po ang kapalaran po ninyo. Ayon po sa banal na Espiritu Santo, mahahango pong lahat ang inyo pong mga lahat po na naihatid sa kailaliman papunta po dun po sa himpilan. Mahahango po kayo diyan kung yung pong espiritu na naghatid sa inyo dyan ay magbabago po sa kanyang muling pagsilang dito po sa sanlibutan. Sa sandali pong sa kanyang pagsilang ng espiritong naghatid sa inyo dyan sa kailaliman, ay mas pinili po na mamuhay po doon po sa liwanag. Lahat po kayo na inihatid niya dyan sa kailaliman ay mabibigyan po ng panibagong pagkakataon na maisilang muli sa lupaing ito, upang baka sakali po na sa muli po ninyong pagsilang ay marinig po nyo ng direkta ang panawagan ng mahal na Berheng Maria, at mas piliin po ninyo ang mamuhay po doon po sa liwanag. Kaya po ang ating Espiritu Santo ay direkta po ang panawagan, haba po may panahon pa na wakasan po ang paggawa po ng mga karumal-dumal po talaga sa paningin po ng ating banal na Espiritu Santo. Dahil nga po, hindi po biro, hindi po kwentong barbero, at hindi po kwentong kutsero po ang impyerno po.
Totoo po ito. At sa ngayon nga po'y wala pang naliligo sa lugar na yan. Kaya habang may panahon pa, sikapin po natin na bagamat napakahirap po na mamuhay po tayo doon po sa liwanag upang ang maging hangganan po natin ay sa paraiso sa lupa po. Hindi po sa dagat ng impyerno na kasing laki po ng ating mundo. Kapag nandun na po kayo, ang wika po natin na isang Pilipino or Tagalog, kahit pa po kayo'y pumanaw na isang Pilipino, ay hindi po ninyo kayang intindihin ang wikang ito. Dahil ang wika po ito, ang orihinal na wika po, sa hardin po ng Eden. Ang atin pong mahal na Birhen ay isa pong Tagalog. Sa lugar po ng Luzon, ang atin pong mahal na Birhen ay doon po nananahan. So kung kayo po ay nandun po sa dagat ng impyerno, kahit anong panaghuy ninyo, hindi na po yan kayang marinig ng ating mahal na Birhen at ng Diyos na kataas-taasan. At maging kayo po, hindi nyo po kayang unawain ang wika po dito po sa paraiso sa lupa. Yan po ang dahilan, kaya po ang mahal na Birhen Maria at maging ang abang lingkod po ninyo ay hindi po pinahintulutan ng ating banal na Espiritu Santo na magwika po ng kahit na ano pong wika, maliban po sa wikang Pilipino. At ang atin pong mahal na Birhen ay isa pong Tagalog. Dahil yan daw po ang orihinal at tunay na wika po sa orihinal pong hardin po ng Eden. Sa muli ko pong kapahayagan, sa susunod po, ihahayag ko po sa inyo ang kasaysayan po ng isang pamilya na nakatagpo ng ating mahal na Birhen sa lupain pong ito, sa panahon pong ito, na ang pamilya pong ito ay lahat po'y may replika doon po sa kailaliman, sa hangganan po, sa himpilan po ng impyerno, at kung paano pong ang kanilang ina ay direkta pong nahango ng ating mahal na Birhen doon po sa himpilan ng impyerno. Ang pamilya pong ito ay masasabi natin na namumuhay po ng marangya, maayos, mayroon silang pananalapi. Subalit, kapag sa mga mukha po nila ay mababanaag po ninyo yung walang ganap na kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan. Ganon daw po pala yun. Kahit naliligo ka sa salapi, kung ikaw ay may replika doon po sa himpilan ng impyerno, hindi mo matatagpuan ang ganap pong kaligayahan at kapayapaan. At sa susunod po ay ihahayag ko po sa inyo ang pamilya pong ito, na yun nga po, ang kanila pong ina ay direkta pong nahango ng ating mahal na Birhen Maria. Kapit lamang po tayo habang may panahon pa. Ang atin pong Panginoon, ang atin pong Diyos na kataas-taasan, ang Espiritu Santo po ay Diyos ng pag-ibig. Maging ang pagpanaw, mga pagbagsak ng eroplano niya na halos ubos po ang lahat, ang atin pong Espiritu Santo ay labis po ang kalungkutan dahil karamihan po dyan ay yung mga nabigyan po ng ikalawang pagkakataon. Pero dahil amoy sila ng kampo ng kadiliman, ay kanila pong hinahadlangan para po sa isang panibagong pagkakataon na baka sakaling mas piliin nila, yun nga pong mamuhay po sa liwanag po. Wala na po tayong oras at hanggang sa muli po. Ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong pinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Isa pong aba, isa pong hamak na tagapagpahayag po kung ano po ang ibig ipahayag ng ating dakilang Diyos na kataas-taasan, ang atin pong Espiritu Santo. Hanggang sa muli po at mabuhay po tayo pong lahat. Bye! Paalam!
Hanggang sa muli!